Ayan, medyo tinatamad na ako. Last na, pagsamasamahin na natin itong mga maliliit na items, pero equally controversial and intriguing. Okay? Unahin na natin ang item kay Pokwang. Finally, naibalik na yung kanyang 85,000 na nawala sa GCash. And then, magbalita tayo kay Gretchen Barreto na nakabili ng mga building sa Makati. Lalong-lalo na daw yung RCBC building kung saan nandun yung infamous na pinalalabas siya sa elevator. And of course, may Jinky Pacquiao and Sunshine Cruz din tayo. Plus, Don Bell. Yan ang mga items na pagsasama-samahin na po natin. Kumbaga, chapsuy na dito sa episode na ito ng Unbearable Channel. Welcome. Unahin na natin, Mami Poki Pokwang. As we podcast this, ang balita nga po ay ibinalik na ng GCash na app na ang nirereklamo ni Mami Poki na 85,000 na nawala sa kanilang GCash kasi itong 85,000 na po ito dahil di ba may negosyo naman si Mami Poki na may negosyo siya at yun ang ginagamit niyang app para doon delivery bayad doon. So na-discover nila na nawalan 85,000. Ay malaking bagay yun dahil ako rin po personal nawalan din ako nung time na nagkandaleche-leche o nagkandaloko-loko yung sistema. Nawalan ako ng 15,000 or something. Pero ang tagal, ang hirap ng prosesong pinagdaanan, paulit-ulit na picture, ngingiti ka para kang gago. Pag pipicturan mo yung mga valid IDs na hinihingi nila, tapos gagawa ka pa ng report, kahit mga few sentences lang. Pera mo na, pero para matrace at mabawi mo, paghihirapan mo pa rin. And fairness naman, binalik naman yung 15K ko. Pero hindi na ako naglalagay ng ganung kalalaking halaga. Hindi na lumalampas ng 50,000. Ay, tarot! Hindi na lumalampas ng 50,000. Doon ang nilalagay ko sa GCash. Kasi yun pa rin yung mga ginagamit ko para pambayad. And very recent lang, bago matapos itong October, early November, All Saints Day, nawalan ako ng 800 pesos. Tapos nung tinatawagan ko yung number na supposedly pinasahan ko, kasi nakakapagtaka doon, talagang hawak ko yung telepono ng ganong oras. Sabi mo, 5 o'clock ng hapon. Tapos biglang nag-pop up na nag-send ako. Kunwari, nag-send ako sa isang number o tao na hindi ko naman ginawa. Tapos, ito hanggang ngayon po, today is November 12, 13, November 13, hindi pa rin nagagawa ng parang, ayoko naman na sanang habulin, 800 lang naman, pero malaking pera din yung 800, di ba? Hindi na po naibalik sa akin. So, alam ko, nararamdaman ko yung naramdaman ni Mami Poki, di ba? So, at least, naibalik yung 85,000 niya. Kung magtitiwala pa rin tayo, at sana nga meron tayong mga legislators dyan, yung mga mambabatas dyan, na mas maging mahigpit sana sa mga ganito. Kasi, milyon-milyon din po ang mga kababayan natin na gumagamit yan. At bilyon ang kinikita ng GCash money up na yan na pinakikinabangan nila ang pera natin. Yan, first item natin. Pangalawang item, usaping pilyon, Gretchen Barreto, saan ka pa? Diba? Nakabili dalawang building na yung nabili niya sa Makati. Tapos yung isang building yata, parang yung anak niya, na nag-iisang daughter niya na si Dominique, at saka yung asawa nitong foreigner, ang parang mamamahala or something. Plus, pinag-uusapan ngayon yung RCBC building, particularly RCBC building, na doon nga nanggaling yung urban legend daw na kwento na yung may-ari ng building na yon nakasabay niya sa elevator tapos pinalalabas siya, di ba? Parang tama ba? Si Gretchen niya, hindi ko basta may ganung kwento na nahilo na ako kung sino nagpapaalis kanino, kung sino kanino, hanggang parang ang balita nga ngayon binibili na ni Greta ang building na yun. O diba? At hindi kaya pala nananahimik sa showbiz kasi ang huli nating nababalitaan kay Gretchen, ako personal din na nakakausap ko yan nung pandemic, dahil may mga kaibigan tayo sa industriya na talagang tinulungan niya, pinapadala ng mga ayuda from bigas, mga dilatang masasarap na pag hindi basta ordinaryong dilata, bonggang mga dilata, mga bonggang sardinas, tapos may ayuda pa yon, may pakimkim pa yon. Yung mga talagang hirap na hirap nung pandemic, walang hanap buhay, walang ibang source ng income, binibigyan, tinulungan niya ni Greta. Kaya doon pa lang, ilan yan, ha?
ilan yan? Hindi lang naman 100 na mga entertainment workers. Hindi lang naman mga writers na 100 yan, kundi sabihin mo na lang na mga 300 to 500. O tapos regularly, kasi ako mismo personal mga 3-4 na beses ako nakatanggap ng ayuda galing kay Greta ng pandemic. Ay kung halaga na yung kung susumahin ko, isang sakong bigas, marami. Siguro sa akin pa lang, nakapagpadala na siya ng mga worth 10,000. Ay, i-multiply mo yan. Sa ganun talaga pala siya kabilyonarya. Kaya hindi ako nagtataka dito sa balitang ito na itong building ng RCBC plus may dalawa pang di umanong building na dito niya ito ngayon ang pinagkakaabalahan niya outside showbiz, kaya hindi siya masyadong active ngayon sa social media. Nakonektado ngayon dito sa susunod nating item kasi di nga ba for the longest time itong si Greta or si Gretchen Barreto ay na involve or yung may business partnership sila or may mga business venture sila ng pamoso din namang personalidad sa larangan ng negosyo, particular sa mga sugal, ay sige, Papa A, ang aking Papa A na si Papa Atong Ang. Diba? Nag-connect ko lang kasi itong si Papa Atong, napapabalita nga na di umano'y nagkaroon ng something dito naman kay Sunshine Cruz, pero hindi rin naman napatutuhanan yun, hindi naman lumabas yung balita yan, ano ba, totoo ba yan or hindi? Dahil ako naman, hindi ko naman din tinatanong, hindi ko rin naman daw tinatanong. Ang lumabas ng balita, simula nang pumutok doon itong issue kay Gretchen na nakabili ng mga building sa Makati, hiwalay na rin, nag-break na rin. Ganun talaga, nagbabalita sila pag hiwalay na sila. Parang nabasa ko rin yung balita kay Max Collins at saka kay Pancho Magno na matagal din naman naging kapitbahay namin sa Town and Country dito sa may Antipolo. O sa may Marcos Highway, tama, Antipolo. Na divorced na raw di ba samantalang nung araw na binabalita natin ay kami nahiya out of via dahil kaibigan nga namin at kapitbahay, talagang nakikinig na lang kami sa mga marites. Pero noon pa bang po, siguro that was sabi na pandemic time, mga 3-4 years ago, yun pala divorced na rin sila. Pero may mga gano'n, nakakatawa lang kasi kagaya nito ni Sue Ramirez at saka ni JV Benitez, di ba kung hindi pa lumabas yung nag-viral na kissing incident ni Dominic Roque at saka ni Sue Ramirez, hindi pa siguro din lalabas to the rescue itong si Javi Benitez para sabihin matagal na rin pala silang break ni Sue. So ito ngayon, binalita, paglabas itong balita kay Gretchen na nakabili ng building sa Makati, balita rin namang nag-break na si Atong Ang at saka si Sunshine Cruz. Tawa lang Papa A, kwentuhan mo nga ako. Namimiss na kita. Charot! So yun ang mga item natin. Pokwang, tapos si Gretchen Barreto, si Sunshine Cruz, and yun na nga, na-segue tayo kay Pancho Magno at saka kay Max Collins. And ang huling item natin ngayon, itong Don Bell. Ayun, kasi may chismis po ito na dahil papalapit na rin yung bago nilang project o series na lalabas muna sa Prime Video. Tama ko hindi na Netflix Prime, para sa Prime Video muna lalabas bago magme-mainstream. Ito yung How to Spot Red Flag or something. Yun yung title, basta may red flag, How to Spot something. Na nape-pressure nga itong dalawa dahil nga naging matagumpay nga naman yung kanilang tambalan sa Can't Buy Me Love. Although doon sa Can't Buy Me Love, parang mas pinag-usapan or napag-usapan yung tandem ni na Marisa Racal at saka ni Anthony Jennings na hanggang ngayon ay wala pa rin namang pag-amin, although ang dami na rin naglalabas ang chismis na sila na, pero sa susunod na episode na natin yung pag-usapan. Tapos sinasabi natin nape-pressure kasi nga wala na silang, hindi na nila kasama dito sina Anthony, so talagang nakatutok, nakafocus ito sa tandem nilang dalawa ng Don Bell. So kung ano daw yung klaseng reception, kaya daw siguro nilagay muna ito sa Prime Video para kumbaga testing waters sila ngayon, gustong palakasin muna doon, saka ibabalik or ilalagay sa mainstream, sa Kapamilya Channel or diba, at saka sa iba pang platform na talaga mas marami ang makakanood. Yun lang. Nakakatawa kasi ang chismis dito sa dalawang ito is talagang ako Don Bell fan ako, pero parang sumuko na ako doon sa pag-asang sa totoong buhay ay sila talaga. Although alam naman natin kahit sa ASAP na papanood natin, very supportive sila sa isa't isa, pero ang dami talagang mga close friends namin na nagsasabing
pang-screen lang ang tambalan nila dahil mukhang si Donnie Pangilinda daw ay talaga namang merong ibang non-showbiz, habang si Belle naman busy rin sa kanyang kung ano man dapat pagkabisi. Pero since this is work at ito ang pinagkakakitaan nila at pinagkakakitaan din naman siguro sila ng mga production outfit na kumukuha sa kanila, iyon, pinalalakas din nila. And okay lang naman siguro yun. Basta at least tayo nararamdaman natin na yung ginagawa nila, magaling sila sa ginagawa nila, walang issue, walang problema. And on that note, wala tayong issue, wala tayong problema. Ang dami namin pinag-chapsuy na item dito sa ating special episode na to. Ang sarap pala, no? Lumahabang tsikahan. So, Mami Pokwang, naibalik na yung 85,000 niya. Gretchen Barreto, ayun, may napapabalitang nakabili ng building, lalo na yung particular na RCBC building kung saan nagsimula ang lahat. And si Sunshine Cruz na hiwalay na pala daw kay Papa Atong na hindi nga natin alam na nag-on pala sila. Charot! And of course, ang diborsyo ni na Pancho Magno at saka ni Max Collins, and ang mas batang Don Bell na malapit na pong mapanood sa Prime Video ang kanilang bagong series na How to Spot Red Flag. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Napos, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.